Good day everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng aking mga viewers. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti ang inyong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, malusog ang inyong pangangatawan, mamuhay kayo na may pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga puso. At ang akin pong imimensahe ngayon ay akin pong pinamagatang, Jesus said, I came that they may have life and have it abundantly. Yan po ang wika ng ating Panginoon. Sabi po natin, Panginoon, siya po ay naparito dito sa sanlibutan upang tayo po ay magkaroon ng buhay at ang buhay na ito ay isang masagana at kaaya-aya. At matatagpuan po natin ang verse na ito dito po sa John chapter 10 verse 10b. Mismo ang Panginoon po ang nagsabi nito sa lahat po ng mga tao, doon po sa kanyang mga disipulo, maging po sa lahat po ng mga tao na nakakakita sa kanya. Ito po ang wika ng ating Panginoon. I came that they may have life and have it abundantly. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Yan po ang sabi natin Panginoon. Naparito po ang Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng buhay at ang buhay na ito isang masagana at kaaya-aya. Dahil po sa death and resurrection po ng ating Panginoong Hesukristo, ipinagkaloob niya na po sa atin ang isang masaganang buhay. Ano ba itong masaganang buhay na ito na ating dapat malaman? Ito po, binigyan po tayo ni Lord ng restoration, binigyan po tayo ni Lord ng salvation, ng kaligtasan, at inahon po tayo ng Panginoon mula sa kahirapan patungo po sa masaganang buhay. Ibig sabihin po, financially, spiritually, physically, emotionally, tayo po ay pinagpapala na po ng Panginoon. So, ang part po natin bilang isang manampalataya, receive, believe it, paniwalaan po natin kung ano po ang ginawaan ng ating Panginoon. At makakaptan po natin ang sinabi niya na isang masaganang buhay at buhay na kaaya-aya. I came that they may have life and have it abundantly. So, ito po ang tanong natin ngayon sa ating pong mga kapwa Kristiyano. Naranasan ba natin ito, itong masaganang buhay at ang buhay na ito isang kaya-aya? So marami po tayo nagtataka po ang bawat isa, bakit Christian naman ako? Bakit mahirap ang buhay ko? Bakit hindi ko naman naranasan ang sinabi ng Panginoon, yung promise niya na isang masaganang buhay? So bakit po hindi po natin naranasan ang mga bagay na ito sapagkat po kulang po ang ating panampalataya at hindi po tayo nagbabasa ng Biblia? Kailangan po natin mabasa ang Biblia upang po sa pamamagitan po pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu Santo po ay nakikipag-usap sa atin. Hindi po sapat na ikaw ay Christian ako, naniniwala ako kay Jesus Christ. Hindi po sapat iyon para po matanggap natin ang pangako ng Panginoon. Mag-spend po tayo ng time. Basahin po natin ang Holy Scriptures. Basahin po natin ang Biblia. Sa pagbabasa po natin ang Biblia, doon po malalaman natin ang sikreto. Doon po makikipag-usap sa atin ang banal na Espiritu kung ano po ang ating gagawin upang ma-receive po natin ang pangako ng Panginoon. Nandyan na po ang blessings. Ibinigay na po sa atin ng Panginoon yan dahil po sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, ipinagkaloob na sa atin ng Panginoong si Kristo ang isang masaganang buhay at buhay na kaaya-aya. Ibinigay na po yan ng Panginoon. So, kailangan na po natin i-receive at ang sikreto po dito sa Bible, basahin po natin para mag-guide po tayo ng Holy Spirit at matanggap po natin yung pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na masaganang buhay at isang buhay na kaaya-aya. So, kailangan po natin magbasa at i-lead po tayo ng Holy Spirit kung ano po ang ating gagawin upang ma-receive po natin ang mga bagay na ito na pinangako ng Diyos. Ibinigay na po na yan sa atin. Nandyan na po yan. Kung minsan may humahadlang kasi nandito po si Satanas sa sanlibutan, hinahadlangan niya po ang blessings na dapat ay matanggap natin. So, kailangan po natin magbasa ng Biblia, mag-meditate, magbulay-bulay upang sa ganong paraan po ay malaman po natin kung paano po natin malabanan ang kalaban na ito, ang demonyo. Minsan po hinahadlangan ng demonyo mga biyaya na dapat ay matanggap na natin. So ang gagawin po natin, magbasa ng scriptures upang sa pamamagitan po ng ating pagbulay-bulay at pagbabasa po ng Biblia, mag-spend po tayo ng time mga kapatid. Ang iba dyan, walang oras para magbasa ng Biblia. So, kaya hindi po natin ma-receive ang pangako ng Diyos sa isang masaganang buhay, buhay na kaya-aya, financially, spiritually, emotionally. Bakit po?
Nag-struggle po tayo karamihan po sa ating mga Christians sa financial. Yun po tayo nag-struggle sa financial. Bakit? Hindi po natin alam ang sikreto kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon. Although pinagpala ka na, ang gagawin na natin kung paano ba natin makuha, paano ba natin ma-receive ang blessings na yun na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Yan po ang sikreto. So kailangan po natin magbasa at higit sa lahat po, palakasin po natin ang ating panampalataya. Yung faith, paniwalaan mo ang ginawa ng Panginoon, paniwalaan mo na ang sinabi niya, ang promise niya na siya po ay naparito upang ikaw ay magkaroon ng buhay at ang buhay na ito isang masagana at kaaya-aya. Believe and you will receive it. Kailangan po natin paniwalaan para matanggap po natin ang sinabi ng Panginoon. At sinabi din po dito ng ating Panginoong Jesucristo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ito po, sinulat po ito ni Apostol Paul doon po sa Corinthians sapagkat naghihikahos ang iglesyang ito. Salat na salat sila sa financial, kulang na kulang sila sa financial. Paano ang liit po ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon? Sinabi po ito ni Apostol Paul sa the Church of Corinthians chapter 8 verse 9. Basahin po natin mga kapatid. Kung may mga Bible kayo, sundan po ninyo ako. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that by his poverty he make you rich. Hindi kaila sa inyo ang kagandaang loob ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Amen. Napakayaman po ng Panginoong Jesucristo. Siya po ay Diyos, siya po ang Creator, siya po may-ari ng langit at ng lupa. Bumaba siya sa anyong tao, bumaba siya sa anyong makasalanan upang sa pamagitan po ng kanyang pagiging dukha, bumaba ang Panginoong Jesucristo na maging mahirap. Naranasan po ng Panginoon na magutom, naranasan po ng Panginoon na matukso, naranasan po lahat ng Panginoon ang lahat ng pasakit dito sa sanlibutan. Siya po ay namatay sa krus. Walang kasing hirap po ang kamatayan ng Panginoon ayon sa mga research. Ang pagkamatay ng Panginoong Kristo, siya lamang po nakaranas ng matinding kamatayan. Wala po may nakaranas nun. Siya po bumaba bilang isang mahirap, naging mahirap ang Panginoon upang sa pamagitan ng kanyang pagiging mahirap, tayo ay magiging mayaman sa pamagitan po ng kanyang karukaan. Kaya nga po sinabi niya dito, hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha. Amen. Kaya nga po, nag-divine exchange po tayo sa ating Panginoon. Yung kanyang pagiging mayaman bilang isang Diyos, ipinagkalob na sa atin. At kinuha niya po ang kahirapan. Hindi lamang po tinubos tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. Hindi lamang po iniligtas tayo ng Panginoon sa parusa na sasapitin natin pagdating ng Judgment Day. Hindi lamang po tayo tinubos ng Panginoon sa kahirapan, kagutuman, lahat po, maging ang kahirapan po ng buhay, financially, spiritually, lahat po, we are divine, complete. Nang tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay na po niya sa atin ang lahat, complete. Ibig sabihin, kompleto po, financially, spiritually, healing, deliverance of sickness, lahat po ibinigay na po sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, ang kulang lang sa ating mga manampalataya, yung ating faith. Napakaliit po ng ating panampalataya sa Kanya, kaya hindi po natin na-receive ang mga biyaya na dapat ay mapunta sa atin. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa John 1:12, ang lahat po ng nanampalataya at nananalig sa Kanya, ibinigay niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay tagapagmana. Ikaw ay tagapagmana ng mga kayamanan nandito sa sanlibutan. Ano ba meron dito sa sanlibutan? Mga gold, diamonds, precious gold, lahat po ng mga pilak, lahat po ng mga bato, mga mamahaling perlas, mga diamante, lahat po nandito sa sanlibutan ay ibinigay na po sa atin ng Panginoon. So kailangan po natin i-receive yun. Kaya yun po ang dapat natin gawin kung paano ba natin ma-receive? Paano ba natin ma-receive ito ang pangako ng Diyos na sabi niya na parito siya upang tayo ay magkaroon ng buhay at ang buhay na ito isang masagana, kaaya-aya. So paano po natin ma-receive ito ang pagiging ang mga biyaya, mga blessings na pangako ng Panginoon? Ang gagawin po natin lagi magbasa ng Biblia para matuklasan po natin ang kung paano po natin ma-receive ang mga biyaya na ito. Mahalaga po diyan ang unang sikreto, faith. Paniwalaan po natin yung pananampalataya natin, paniwalaan po natin na ang pangako ng Diyos ay totoo, paniwalaan po natin na ang sinabi ng Panginoon ay totoo, at yun, marireceive po natin yun. Marireceive po natin kung naniniwala tayo doon sa sinabi ng Panginoon na naparito siya upang tayo magkaroon ng buhay at ang buhay na ito isang masagana at kaaya-aya. So receive. Wala kang gagawin kundi receive at paniwalaan mo by faith. By faith alone. By faith alone you will receive it.
Believe and you will receive it. So mahalaga po ang faith. Panampalatayaan po natin ang sinabi ng Panginoon na kahit na siya ay mayaman, naging mahirap siya, alang-alang sa ating kapakanan upang tayo na mga mahirap ay magsiyaman sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, walang exemption. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Pera, lahat po ibinigay na sa atin ng Panginoon. Kaya nga tayo naging OFW dahil po sa pera, dahil nga po sa tulong natin sa ating pamilya. So kung alam po natin ang sikreto kung paano umasenso sa buhay, magbasa po tayo ng Biblia. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Gaya po ni Abraham, gaya po ni Solomon, gaya po ni King David, lahat po na nasa Bible na nakasulat may mga bakas kung paano po sila pinagpapala ng Diyos. Ganon din po, how much more pa sa panahon natin ngayon. Ibinigay na ng Ama ang kanyang anak na si Jesucristo, the most precious one, the most beloved one, walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo. So, kung ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoon, yan po ang nagbigay sa atin ng power, yan ang nagbigay sa atin ng strength, yan po ang nagbigay sa atin ng katagumpayan, ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga po, dapat tayo po ngayon, hindi na natin maranasan na naghihikaos tayo. Mismo kakainin na lang natin, hanapin pa natin. Bakit po nangyayari ito sa ating mga Kristiyano? Dahil mahina po ang ating faith. Kulang tayo sa pananampalataya. At kulang tayo sa pagbabasa ng Biblia, kulang tayo sa kaalaman. Imbis na magbasa tayo ng Biblia, iba yung pinapanood natin, iba yung binabasa natin. Kulang tayo, kaya nga po, nagre-result ito ang kahirapan. Kaya nga po, pag sobrang hirap na ng buhay, ang mga tao ay nagsusuicide, ang mga tao ay nadidepress, ang mga tao ay nawala ng pag-asa, ang ibang mga tao ay napariwara. Dahil nga po, financially, kulang ka. Paano ka makatulong sa kapwa mo? Gusto mong makatulong. Paano ka makatulong kung mismo sarili mo hindi mo kayang tulungan? Kakainin mo na lang, hahanapin mo pa. So may promise po ang Panginoon dito po sa verse na kaya po siya naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay at ang buhay na ito isang masagana. Ibig sabihin, pag masagana, hindi ka naghihikahos. Financially, marami kang source. Ibig sabihin, health, yung health mo, malusog ka. Paano ka makapagpupuri sa Diyos kung may sakit ka? Paano ka makapagpunta sa church kung pamasahin mo na lang, hahanapin mo pa? So, financially, dapat stable tayo at sabi nga ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw pa ang biyaya na ibinigay na sa atin. So receive it, believe it, tanggapin natin yon at paniwalaan natin. Yan ang malaga yung pananampalataya. Paniwalaan natin na ang sinabi ng Panginoon na tayo ay mayaman sa lahat ng bagay. Amen? Amen. So kung na-please po kayo, i-share po ninyo ang video na ito mga kapatid. Sabi po dito sa Panginoon din sa 1 Corinthians chapter 1 verse 5, sulat din po ito ni Apostol Paul doon sa mga Corinthian. Naghihikaos talaga financially ang mga taga-Corinthian kasi nga po ang liit ng kanilang panampalataya at sila po nag-struggle ang kanilang faith. Financially, physically, emotionally nag-struggle ang church na ito. Sabi po dito, for in Him you have been enriched in every way with all kind of speech and well knowledge. Dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Amen! Dahil nga po sa ating pag-unite, sa ating pong panampalataya, tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoon si Kristo. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo ay nakikipag-isa na po sa Kanya. Kaya nga po dito, dahil nga po, tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoon, kaya tayo po ay masagana sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, pag lahat ng bagay, lahat. Physical, spiritual, health, lahat po yan. Masagana tayo sa lahat ng bagay. Kaya nga po dapat tayo ngayon ay masagana. Ibig sabihin, hindi tayo nagkukulang sa pagkain po, sagana sa pagkainan, sa ano po, sa knowledge, sa wisdom. Ibig sabihin, iba magsalita ang Christian kumpara mo sa hindi manampalataya. We have full of wisdom. Sapagkat pinasagana na tayo ng Panginoon ng kaalaman, nagiging matalino ka, nagiging marunong ka pag ikaw ay nagkipag-isa na kay Kristo. Kasi ibang espiritu na. Ibang espiritu na kapatid kung anong meron ka. Sapagkat ang espiritu na ito na ibinigay sa iyo ng Diyos ay nagmumula mismo sa Kanya, ang espiritu ng Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya nga po dapat tayo bilang mga Christian tayo ay sagana sa kaalaman, sagana sa karunungan at sagana sa lahat ng bagay. Pinagyaman na tayo ng Panginoon, kaya ang gagawin na lamang po natin, receive it and believe it. Amen po. Nawa ay na-bless po kayo sa aking mga mensahe mga kapatid. At nawa po ay ugaliin po natin magbasa ng Bible. Ang sikreto po para sa pagtagumpay ng buhay na sa Biblia po. So wag po tayong mawala ng pag-asa mga kapatid dahil po sa ating pagkikipag-isa sa ating Panginoon, tinanggap na natin ang kanyang pangako. Ang pangako ng Panginoon ay maging masagana ang ating buhay sa lahat ng bagay. So nawa ay na-bless po kayo at magkita-kita po tayo muli sa akin pong next vlog. At shout out po sa aking mga friendship. Shout out po sa lahat po nating mga kaibigan dito po sa YouTube world. At sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at pagpalain kayo ng Panginoon. Bye and see you again on my next video.